Okay na? Magandang araw, ako si Eman. Ako naman po si Yurjun. Ako si Henry. And ako naman si Alex. Nandito kami ngayon sa Bonnie Market at Barangka Drive, no? Barangka Drive Talipapa upang makita kung gaano ka-fresh ang mga tinda sa palengke. Okay, kapitan mo. Oh, tayo. Tara. Doon na. Tara na guys. Interview mo si ate. Okay. Ito guys, check na natin kung paano bumili ng mga ingredients sa pagluluto. So unang-una, syempre pag magsisigang ka, kamatis, i-check natin kung gaano ka fresh. Lumapit ka rito. Okay? Yung cameraman ko, ayan, kung gaano ka fresh. At kung syempre dapat hinog din. So dito nga pala kami lagi bumibili pagka dito lang sa anong store to, ate? Belen store sa gitna ng Barangka Drive, Talipapa. Yan, check nyo lagi kung fresh ba yung kamatis, hindi siya lamog at hindi sagi. Yan lang. So ngayon, dito naman tayo para pumili ng patatas. So sa pagpili ng patatas ay dapat yung maganda yung itsura niya. So halimbawa ito. Halimbawa ito. As kung nakikita nyo, wala siyang spots and maganda yung itsura niya. Ayan. So guys, dito naman tayo. Talong. So usually naman ito yung binibili ng mga karamihan. Ang ginagawang sangkap sa kare-kare, sinigang, yan. So sa pagpili ng talong, syempre check mo kung okay yung talong, kung wala masyadong damage, tsaka kung pwede na talaga siyang kainin. Kasi meron diba yung mga hilaw pa. So kailangan mo talaga sa i-check na maayos. So yun lang. Next naman po is pag-uusapan natin yung kangkong. So, ito ba example natin? So, paano po ba natin malalaman kung sira na po siya or di na po siya pwedeng gamitin? Madali lang po siya malaman. So, check lang po natin yung mga dahon niya, kung butas-butas po siya, pati na rin po yung tali, kung may bawas po siya or may mga butas-butas. And kung lulutuin po natin to, marami po tayo pwedeng gamitin na ingredients para maluto siya. Pwede nating iprito to or pwede natin halo siya sa sinigang or marami pang iba. So, recommend ko po sa inyo to. So ngayon naman, dayo naman tayo sa sibuyas. So sa pagpili ng sibuyas, kailangan masuri tayo. So kailangan malaki and dapat mapanuri tayo sa pagpili ng sibuyas. So yun lang naman. So isa pa is meron tayong sibuyas na puti. So ganito siya kalaki. So kailangan mapanuri rin tayo kung maayos ba yung sibuyas sa pinili natin. So yun lang naman yung mapipili kong tips sa inyo. So yun. At ngayon naman, pipili naman tayo ng gulay na isasahog sa pakbet. So basically, ang una kong naisip na isasahog sa pakbet is ang sitaw. So ano-ano nga ba ang mga pwedeng tignan sa sitaw para masabing fresh ito? Syempre, una natin titignan kung hindi siya dry, hindi siya dehydrated, lalong-lalo na sa sitaw. Kasi pag makita natin siyang dehydrated, hindi na magiging mas masarap yung lulutuin natin pakbet. So, pangalawa, syempre, hindi mawawala ang okra. So, ang okra, ito ay isa sa pinakamasustansyang gulay na masasabi ko kasi kahit siya nakakadiri man, makikita natin kung gaano siya ka-sustansya. So, yun lang. Okay guys, so next naman is sa pagpili ng sayote. Sayote ito, di ba? Sayote. So sa pagpili naman ng sayote, ganoon lang din. Check nyo lang kung may damage yung gulay. At maganda siya pang tinola. Yan. Pwede rin ito. Ano ba to? Papaya. Pwede rin siya sa tinola. Check nyo lang kung makinis yung balat. Kasi minsan, magulat kayo. Okay yung balat, pero sa loob damage na pala. Yan, check nyo lang. Tsaka pwede nyo rin naman siyang pisilin kung matigas or malambot na. Kasi pag malambot na yung papaya, ano na siya? Hinog na. Hindi na siya pwede pang tinola. Yun. So, yun lang guys. Would like to mention lang, dapat nandito po ako sa video pero hindi po siya nakaabot. Kasi pina-chop-chop na namin yung karne. So paano nga ba natin malalaman kung sira na ba yung karne or yung baboy para malaman nyo kung pwede ba siya kainin?
mas obvious dito is yung kulay niya. Let's say kulay yellow na siya, or pati na rin yung amoy niya kung mabaho ba to or hindi. So, yun lang yung mga bibigay kong tips para malaman nyo kung pwede ba siya kainin or hindi. Dako tayo sa pagpili ng isda. So, sa pagpili ng isda, kailangan sariwa. Tapos, kailangan, unang-una dapat makikita natin is yung sa mata. Kailangan hindi pula. So, ayan, as in makikita nyo naman po. And, kailangan, naka-preserve siya sa yellow. Kumbaga para maging fresh pa rin yung laman ng isda. So, yun lang naman. Hugasan yan. Loko. Contaminated. Hindi may hiwa yan kasi nakagalan eh. Nasiwa may daliri sa mama. May balat. Transition. Transition. Papato mo dapat yan ha. Loko kasi tayo. Angat ng angat. Nakagat labi. Hindi mo na lang sito, nakagat labi. Solid.
Mawa ka sa bawang. Makapagalitan ko tong bawang na to. Nagmumura na yan. Lungampas. Problem sa akin bawang.